po tayo kung sumasama sa agos ng mundo. Dapat tayo po ay naninindigan, kundi po doon sa totoo. Ano po? Ngayon po ay, sabi nga, pinakita ko sa Facebook. Pero kung nakita niyo to, yung ang bata niya, parang teenager pa siya, na meron siyang boyfriend. I think, ang day doon ay yung German. Ang German siya. So, kung siya Pilipinas, sila, ako talaga namang ipinopost pa, no? Talaga yung mga ano nila doon, mga romance scene nila, ay ipinopost pa. Ang dami talaga nagbabash po. Sabi pa naman sa ako, tamaan sana kayo makibla. Sabi ng mga basher. So, talagang binasa ko rin. At ito ang sabi ng isa, kaya ano sila? Kung saan sila maligaya? So sabi nito ng mga lalaki na yun, wala kayong pakailangan kung saan ako maligaya. Pero yan po ang sinasabi ng mundo. Ano po? Kaya ano sila? Kung saan sila maligaya kahit mali yan. Pero sa ating Kristiyano, hindi pwede yan. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi pwede yan. Kaya ano? Yung halimbawa sa ating kapamilya, may unbeliever, at may mga ganyan sitwasyon o whatever na hindi sa Panginoon, ayaw mo nga siya kung saan siya maligaya, aba, hindi pwede yan. Tutulan natin yan. So, sabi ng Panginoon, tayo ay ibinukod para sa katotohanan. Hindi para makilayon sa takbo ng mundo. Kaya mga same-sex marriages na yan, ipanalangin natin ang ating hindi abansa. No, may nakita ko no? Kinasabi ba? Yun naman pala kung yung agree-fight. Hindi ko talaga natin. So, yung mga same-sex relationship, ano po, sabi nga, ano po, ang mga katwiran, kung saan siya masaya. At kalayaan daw, ang lahat daw ay malaya na magmahal. So, kinakatwiran ng mundo, pero sa ating mga Kristiyano, sabi nga po ay hindi yan pwede. Hindi pwede. Kailangan tayo ay manindigan. Ano po, sabi, tayo ay sinasacrifice ng Panginoon to shield us with life. So, pinag-protect tayo ng Panginoon. Pati binabanay tayo ng Diyos para tayo ay proteksyonan sa mga kasinungalingan. Sabi nga po dito, no? Maging sa mga kultura, hinam na ayos sa Panginoon. Katulad ito sa mga ang dami ngayon, na talagang, ewan ko lang po, sorry to say, na talaga ngayon ay, bakit, puso ngayon ang mga live-in. At sabi nga po ay, sabi ko nga, bakit ang katwiran ng iba, kung binakapos sa punuan, alam ka ng pakasal. Sabi niya, nagsusubukan pa po kayo. 10 taon na, nagsusubukan pa kayo? Aba, hindi na yan. Kung ayaw, bakit ano ang iyong reason, bakit ayaw mo magpakasal? Ano reason? 10 taon, hindi mo pa siya kilala. Ngayon, siguro ang kala ko dyan, pag-ibalay na lang siya. Kasi sa mundo, okay yan, okay yan. So, huwag kang magpakasal dahil baka matali ka, hindi naman talaga kayo para sa isa't isa. Pero sa Kristiyano, hindi po pwede. Kaya dapat ayos natin ang ating mga relationship. Kasi kung gusto natin maging maayos tayo sa harapan ng Panginoon, ano po, yan, isang bagay na yan, ayaw ng Diyos. Ayaw po ng Panginoon. Kaya mga kapatid ko, na hindi pa po kasal, ano po, mahal po kayo. Ano po, talaga po mag-decide na po kayo. Kaya ang tanong ko nga, bakit ayaw kayong magpakasal? Ang tagal nang nagsasama, ayaw ko magpakasal. Kung gusto kong magatong handaan, wag na! Huwag na! Yung uubusin sa magatong handaan, i-prepare na lang para sa pangangailangan ng anak. At hindi po ako nanalangin talaga sa Panginoon. Ang kailangan sabihin, dapat sabihin. Kasi para tayo maayos, kung gusto natin maayos tayo sa harapan ng Panginoon, so kailangan i-ayos din po natin yung ating buhay.
Kasi ayos po natin yung mga relationship natin. Kung hindi lamang sa Panginoon, ito po maging sa bawat isa. At lalo po tayo i-bless ng Panginoon, ano po, pag talagang sinunod po natin yung kalooban ng Diyos. Kasi po, sa totoo lang, ano po, sa totoo lang, kapag ang isang babae at isang lalaki ay nagsasama ng hindi kasal, sila ay nasa, ano po, nasaan sila? Nasa kasalanan. Lalo na po tayo Kristiyano, ano po, lalo na po tayo Kristiyano. Kaya, kung gusto talaga natin maging maayos, tayo sa Panginoon, eh, magpakasal na po. Magpakasal na tayo. Kasi, lalo na matagal-tagal na rin naman nagsasama. Upang tayo maging maayos sa harapan ng Panginoon. Sabi ko, alam niyo kung bakit ko ito sinasabi mga kapatid? Kasi sabi po doon ni Paul, kay Timothy, ituro mo ito, napapanahon man o hindi. Kasi darating ang araw, hindi na sila makikinig sa mga katotohanan at pipiliin na lamang nila ang kanilang pakikinggan. Kailan pa po ito sasabihin? Kailan pa po? Sabi nga, kailan pa? Sabi nga kung sila ay namimili na lang kung ano ang gusto nilang pakinggan. At saka isa naman kung sabi ko isa rin namang shape to us, no? Shape to us, na mangangaral ang salita ng Panginoon. Na kung sa iba yung pamalaman, o sa iba yung pamalaman, marinig, pati yung sinasabi ng aming mga pastor, pati sinasabi sa amin yan. Kaya dito pala din na ng bawat isa. Kaya mga kabataan, po, kayo ay lalagay at kayo ay talagang may mga relationship. So, ang kayo lamang po ay magpapakasal muna. At pag-iisipan muna. Magpapakasal muna bago magsabi. Para po tayo maging makasalaman. So, mahal ko po yung mga kapatid. Dito talaga mayroong mga hindi pa kasal. Mga kapatid, mahal ko kayo. At sa pagkakasa sa buhay, maging maayos sa Panginoon. Kaya mag-usap, mag-decide. At kung kailangan ng tulong ng church, ano po, para sa handa, handa kami tumulong. Amen ba? Amen. Handa tayo tumulong. Tigil-tigil sa kino ka ng plate. Ano ba? O, kaya, tigil-tigil sa kino ka ng tigil sa kino baboy. Kapatid, kung mag-alala, basta mag-decide, magplano, at magdalong tulong ng church. Maging maayos lamang tayo. Kasi nakakalungkot sa isang church na meron tayong mga ganyan situation. Kailangan ayusin. Ano? Kailangan ayusin. Bakit kami naririto rin ang pastor kanina? Bakit kami naririto? Ano? Hindi para baby. Kaya kung salita ng Panginoon, hindi ko, sabi ko nga, hindi ko kayo baby ngayon. Ano po? Hindi kayo kumakain ngayon na adobo. Ang kakainin natin bulalo. Matigas. Pero, makapagpapabago. Amen? Kaya pag tayo pinakarin ng pati ng salita ng Panginoon, ano yun pag sinamakalag tayo masakit Pero, ito po yung magpapalaya sa atin. Kaya mga kapatid, ano po? Sana po, ay talagang ihayos po natin yung ating mga sarili. Po, may mga anak po tayo ang dapat ihayos po natin sila. Ano po sa harapan ng Panginoon? Kasi nakakahiya, makabukas dumating ang Panginoon, nahandito tayo sa ganyan din Panginoon. Ay, baka kami lang talaga ni Pastor Alina ang ano rin. Ang talagang questionin ng Panginoon.